Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, the Book of Revelation, pahayag po sa Tagalog, chapter 3, verse 15 hanggang 20. Nalalaman ko ang mga ginawa mo. Alam kong hindi ka malamig ni mainit man. Higit na mabuti kung ikaw ay malamig o mainit. Ngunit dahil sa ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. Sinasabi mo, ako'y mayaman, sagana sa lahat ng bagay at wala nang kailangan pa. Ngunit hindi mo nalalamang ikaw ay kawawa, kahabag-habag, mahirap, bulag at hubad. Kaya nga ipinapayo kong bumili ka sa akin ng purong ginto upang ikaw ay maging tunay na mayaman. Bumili ka rin sa akin ng puting damit upang matakpan ang nakakahiya mong kahubaran at ng gamot na ipapahid sa iyong mata upang ikaw ay makakita. Sinasaway ko't pinapalo ang lahat ng aking minamahal, kaya't maging masigasig ka, pagsisihan mo talikuran ang iyong mga kasalanan. Nakatayo ako at kumakatok sa pintuan, kung diringgin ni numan ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako sa kanyang tahanan at kakain kaming magkasalo. The need for revival. So ano po ba yung revival? Sa Tagalog po ay pagpapanibagong sigla. Yan po ay isang Old Testament term. Ano po, na ang meaning po ay quickening of the spirit to make alive. Ang malaking tanong lang po tayo ba sa New Testament nangangailangan pa ng revival? Naniniwala po ako na pagka ang mga Kristiyano po'y nagpabaya sa kanilang buhay espiritual ay nangangailangan sila talaga ng revival. Kasi darating po yung pagkakataon na marami pong tao ang malalasing sa buhay na ito. Yan po ang paalala ng Luke chapter 21 verse 34. Be careful, or your hearts will be weighed down with dissipation, drunkenness, and the anxieties of life, and that day will close on you unexpectedly like a trap. So, ibig sabihin sa huling araw pala ganyan ang mangyayari. Ano po? Maraming tao ang magugumon sa katakawan, sa kalasingan, at sa mga alalahanin ng buhay na ito. Kaya yung puso po nila ay malalayo sa Diyos. At sabi rin sa Matthew chapter 24 verse 12, because of the increase of wickedness, the love of the most will grow cold. So sa paglagana po ng kasalanan, marami ring mga tao o maging mga Kristiyano ang manlalamig sa kanilang pag-ibig sa Diyos. Kaya nangangailangan talaga ng revival ang mga Christians. At sa Ephesians chapter 5 verse 14, ito yung panawagan ni San Pablo sa mga Kristiyano. Ang sabi niya, wake up, O sleeper, rise from the dead, and Christ will shine on you. Kasi maraming mga Kristiyano po doon namumuhay po ng mali. Ang sabi sa verse 12, have nothing to do with the fruitless deeds of darkness. Gayon din naman sa Book of James, chapter 4 verse 8. Ang kausap po ni Apostle James dito yung mga Christians, kaya pinaalalahanan sila ni Apostle James, come near to God and He will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. So, ibig sabihin, yung mga Christians noong araw, nangangailangan din sila ng revival. Lalo kitigit tayo ngayon na nasa modernong panahon. At alam niyo po, may mga simptomas po na nangangailangan na kayo ng revival sa inyong Christian life. Yung binasa po nating passages dito po sa Book of Revelation chapter 3, verses 15 hanggang 20, naririyan po yung mga palatandaan. Unang-una po dyan, yung tinatawag na lukewarmness o yung panlalamig. Yung hindi ka mainit nor malamig. Sabi diyan, kaya ang Diyos hindi natutuwa po doon. Pagka ganun yung ating spiritual life, alanganin, maligamgam, At ang iba, ang pagkaunawa nila yan ay yung pong nawawalan ka na ng gana at nagbabackslide ka na doon po sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Pero alam niyo po, para sa akin po, ang lukewarmness ay hindi yan halata
Posible na ikaw ay sumisimba pa rin, nagbabasa ng Biblia, nananalangin, pero ginagawa mo ito nang wala na sa iyong puso. Ibig sabihin, malamig na yung iyong pagmamahal sa Diyos or sa mga gawain ng Panginoon. Kaya totoo nangyayari sa buhay ng tao yung sinasabi sa Matthew chapter 15 verse 8 na pwede mong sambahin ang Panginoon pero yung puso mo malayo sa Kanya. Kaya ganun po ang lukewarmness, hindi yan obvious, ikaw lang ang nakakaalam niyan, kapatid. Minsan nagbabasa ka pa rin ng Biblia, nananalangin ka pa rin, at dumadalo ka pa rin sa gawain ng Panginoon, pero wala na sa iyong puso yung iyong ginagawa. At ang tawag doon, empty religiosity. Religion na lang ang meron ka. Wala na yung personal and living relationship with the Lord. At pangalawa, yung palatandaan o yung symptoms ng worldliness, yung pagiging materyoso mo, na minsan hindi mo alam, yan ay palatandaan na nangangailangan ka ng revival kasi nahuhumaling ka sa mga bagay sa mundong ito, sa mga material na bagay, sa kayamanan, sa karangyaan, at sa mga pleasures na binibigay ng mundong ito. At malinaw naman po, sabi diyan sa verse 17, ang nangyayari po sa maraming Kristiyano, akala nila mayamang-mayaman sila, sagana sila, pero hindi nila nakikita yung kanilang spiritual na kalagayan. Alam niyo po, ang mahalaga kasi yung puso natin, alagaan natin. Kasi ang sabi po sa Matthew chapter 6 verse 21, "For where your treasure is, there your heart will be also." Kaya kung ano yung laman ng ating puso, kung yan ay punong-puno ng worldliness, materialism, yan ang iyong nagiging Diyos. At yan ang nagpapalayo sa iyo sa Diyos. Yun po sinasabi ng 1 John chapter 2, verse 15. Kaya mag-iingat po tayo. At pangatlo, yung pagiging ignorant sa iyong spiritual na kalagayan. At marami pong tao, hindi nila alam na nangangailangan na sila ng revival. Matagal na pala silang nalalayo sa Panginoon dahil sa kasalanan. At marami po na namumuhay pa rin sa kamalian, kahit Christian na. Kaya yung mga nagpapatuloy sa kasalanan, unaware sila sa kanilang spiritual condition, Kaya yung kanilang buhay hindi rin napapagpala. Sabi sa Proverbs 28 verse 13, nagtataka sila bakit ganoon. Ang problema, paulit-ulit na lang, totoo po yun kasi po hindi naaayos ang iyong spiritual na kondisyon. Kaya napakahalaga na ayusin natin yung ating buhay, magsisi. Yun ang hinihingi ng ating Panginoon. Kaya doon sa Revelation chapter 3 verse 20, yung verse na yan kadalasan po ay pinapatungkol natin yan sa evangelism. Pero ang totoo po, yung verse na yan ay ang Panginoong Hesus nangungusap po sa isang backslider o yung tinatawag na dead church, na nangangailangan ng revival. Kaya mag-iingat po tayo kasi pwedeng tumigas ang puso. Sabi sa Matthew chapter 13 verse 15. Kaya mag-repent po tayo kaagad kung makita natin na tayo'y nangangailangan na ng revival sa ating buhay. Renew your love for Jesus at i-restore ng Panginoong Hesus yung fellowship niya sa iyo. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.